i-explore ang minahan. Sa Riden Village, sinasabi ng mga sundalo na nagbalik na ang Panginoon. Sinasabi ni Rabbit na late na siya bumalik, pagdating sa administrasyon, kahit na ang isang bahagyang maling schedule ay maaaring magresulta sa pagkalugi. Sinasabi ni Grid na dahil pinapatay niya ang bawat monster na nakikita niya para sanayin ang sarili niya. Mas mag-iingat na siya sa hinaharap, ito ay talagang Yellow Mithril Mine na katulad mo ay speculated kahit ito ay talagang isang minahan ng Yellow Mithril tulad ng kanyang haka-haka. Nagtagumpay din sila na makuha ito, sa isip-isip ni Rabbit na may monopolyo sila sa legendary Yellow Mithril Mine na kahit ang Empire ay wala. Maaaring hawak nila ang isang walang kapantay na posisyon in terms of alchemy. Sinasabi ni Rabbit na kailangan nilang pag-usapan kung magkano ang dapat nilang invest sa minahan at alchemy. Sinasabi ni Grid na alamin yun kasama ng iba pang miyembro ng Overgeared Guild, dapat maraming silang alam tungkol dyan. Sa isip-isip ni Rabbit na anong cool-headed division of labor, ito ang perpektong temperament upang tipunin ng yaman. Sinasabi ni Grid na dumating na siya, Euphemina, matagal na din na hindi sila nagkita. Sinasabi ni Euphemina na narinig niya na hinahanap niya siya. Huwag niyang sabihin na may ipapagawa siya ulit sa kanya. Tumatawa at sinasabi ni Grid na bumalik ba siya galing sa pagtulong sa smithy. Sinasabi ni Euphemina na ngayong linggo, ginagawa nila ang exterior wall. Sinasabi ni Grid na hayaan niya sila mag-break, lumabas at kumuha ng fresh air. Dahil tumulong siya nang walang tigil noong panahon na sila ay kulang sa tauhan, mabilis nang tumatatag ang Riden. Salamat sa kanila, hindi naman makapaniwala si Euphemina sa sinabi ni Grid. Sinasabi ni Grid na pwede ba siyang pumunta sa Siren sa kanyang break, habang nandoon siya, kunin niya na rin ang luha ng Water Clan King, ang kailangan na material para sa magic-imbued items. Dismayado at sinasabi ni Euphemina na so yun ang tunay niyang motibo, break niya ang mukha niya. Sinasabi ni Grid na naisip niya ba na gagamitin niya siya ng ganyan ng libre, kunin niya ito. Ito ay present, tinatanong ni Euphemina kung ano ito, hooded zip-up. Rating, unique isang cloak na disenyo ng legendary blacksmith. Tataas ng 30% ang bilis ng paggalaw, tataas ng 20% ang resistance sa hangin. Sa isip-isip ni Euphemina na hindi siya makapaniwala na invisibility cloak ito. Ito ang item na ginawa ng legendary Taylor Kruger 200 years ago. Tuwang-tuwa at sinasabi ni Euphemina na babalik agad siya. Sinasabi ni Grid na mag-ingat siya sa biyahe, sa isip-isip ni Grid na responsibilidad niya rin ang pagbuo ng mga equipment ng mga kasamahan niya. At ngayon para sa huling tao, tinawag niya ang Mysterious Force Doppelganger mula sa pet inventory. Hindi siya makapaniwala na isang bagay na napakalakas na naging hindi niya kayang talunin. Sinabi nila na inayos ni Pagma ang bagay na ito, wala siyang alam tungkol sa anatomy ng isang doppelganger, pero kung siya ang successor ng Pagma, dapat siyang maghanap ng paraan. Kailangan niyang gawin kung gusto niyang mahigitin ang Pagma. Pupukpukin niya siya ng martilyo hanggang sa dumating ang sagot. Dahil ginagabayan siya ng skill na ito, ginamit niya ang legendary Blacksmith's Repair Level 3. Makalipas ang isang linggo, sinasabi ni Pan na ayos lang ba si Grid? Matagal na siya sa loob ng smithy, sinasabi ni Lowell na kahit na dapat ay may mas kaunting mga bagay na kailangan niyang asikasuhin bilang Panginoon ngayong medyo ligtas na ang lupain. Ang katotohanan na ang tunog ng kanyang martilyo ay hindi tumitigil, ano kaya ibig sabihin nito? Tumaas ng 5 ang dexterity, tumaas ng 3 ang persistence. Sinasabi ni Lowell na malaki siguro ang inihahanda niya. Ang legendary Blacksmith's Repair ay level 4 na. Sumikat na ang umaga, makikita nating si Grid ay tapos na sa kanyang ginagawa at sinasabi nito na kakatapos niya lang pero ilang araw din siya natapos, dahil yung mga enhancement stones na nakuha ng iba para sa kanya. Gusto niya magdala ng magandang resulta. I guess it was worth his praying to Buddha, Jesus, at lahat ng uri ng ibang Diyos, plus 8 Doppelganger's Greatsword, plus 8 Grid's Boots. Pero, syempre, ang pinakamalaking gain ay ang Doppelganger. Name, not set. Level, 1, 0-200 species, Doppelganger affinity, 0-100. Health, 1,200 kapangyarihan ng pisikal na pag-atake, 15. Magic attack power, 2 depensa, 30 magic resistance, 6. Mga katangian, wala state, nalilito, sino ako, kasanayan. Copy, level 10 mastered perfect copy ang itsura ng isang target na may mas mababang level kaysa sayo. 80% lang ng stats ang kayang kopyahin, ilang kasanayan lang ang pwedeng kopyahin, random.
Perpektong kopyahin ang itsura ng isang target na may parehong level na kaya mo. 50% lang ng stats ang kaya niyang kopyahin, ilang kasanayan lang ang pwedeng kopyahin, random, perpektong kopyahin ang itsura ng isang target na may mas mataas na level kaysa sayo. 20% lang ng stats ang kaya niyang kopyahin, ilang kasanayan lang ang kayang kopyahin, random, perpektong kopyahin ang itsura ng may-ari sayo. 30% lang ng stats ang kayang kopyahin, ilang kasanayan lamang ang kayang niyang kopyahin. Selected, Language Competency Level 1. Ang level ng isang 5 taon na bata, half immortal, passive. Sa kung saan sa katawan ng doppelganger, may isang core ng condensed life energy. Maliban na ang core na ito ay lubos na masira, hindi mamamatay ang doppelganger. Sa isip-isip ni Grid na kamangha-mangha, ang kanilang base stats ay mababa kay Noe, pero ang copy skill ay outstanding, isang clone na kaya kumopya ng 30% ng kanyang stats. Marami siyang bagay na magagawa niyan. Nagtataka si Grid na sinusubukan ni Doppelganger na magsalita at nagtatanong si Doppelganger na sino ako at sino siya. Sa isip-isip ni Grid na ang mga alaalang nawala sa kanya ay lumala, pupunan niya ulit ito. Sinasabi ni Grid na ang pangalan niya ay si Randy. At ang kaibigan niya ay siya, si Grid. Naalala naman ni Doppelganger ang salitang kaibigan, na sinabi ni Wendy sa kanya na maging kaibigan sila. Kaibigan? Sinasabi ni Doppelganger na ang Randy ay magandang pangalan. Kaibigan? Mabuting kaibigan. Sa isip-isip ni Grid na ito ang itsura ni Wendy, sinasabi ni Grid na masaya siya na nagustuhan niya, at sa isip-isip ni Grid na hanggang sa kaya niyang palitan ng masasayang alaala ang kanyang malungkot na alaala, sasamahan niya siya. Maghihirap na sila sa susunod na mga buwan, natanggap ba ng lahat ang kanilang mga assignment? Sinasabi ni Vantner na siya ang naka-assign sa pagkonekte sa daan patungo sa Aljar Mountain Range at patayin ang lahat ng mga halimaw doon. Malamang may mahigit 10 giant worm nest doon, kailangan niya ba patayin silang lahat? Sinasabi ni Pan na kailangan niyang imbestigahan ang mga dungeon boss sa kanluran na kasama ang musclehead na ito. Ito ay literal na death sentence, sinabi ba ni Grid na aalis rin siya ngayon? Sinasabi ni Lowell na oo, sabi niya sa kanya na bibisitahin niya ang farmland sa labas ng Castle Gate. Sinabi niya na kailangan niyang sabihin sa kanya ang resulta sa lahat ng inihanda niya. May tumawag kay Piaro sa labas ng farmland, sinasabi ni Piaro na aalis na ba siya. Sa tingin niya weird ang mood niya, lumakas na naman siya. Tumatawa at sinasabi ni Grid na naglagay siya ng ilang bagay sa kanyang trabaho. At nag-workout din siya kamakailan, dahil medyo ligtas na ang lungsod ngayon, at sa tingin niya magiging maganda na ang panahon ngayon na para sa pagiging proxy para sa kanyang paghihiganti. Sa tingin niya, dapat niya na itong simulan ngayon. Parusahan ang tunay na traidor ng mga Red Knights, ranked SS Quest. Si Asmaphel, na natuklasan ni Piaro sa gitna ng kanyang pagsubok sa Empress, naka-frame si Piaro at ang kanyang mga nasasakupan at binansagan silang mga taksil. Dahil dyan, si Piaro ay nabubuhay sa pamumuhay ng isang takas, kahit gusto niyang maghiganti, ang mukha ni Piaro ay kilala sa imperyo at sa makatuwid ay hindi niya magawang kumilos sa kanyang sarili. Pinagawa ni Piaro sa kanya para maging proxy niya sa paghiganti. Malinaw na kondisyon, parusahan si Asmaphel, ang dating vice captain ng Red Knights Clear Rewards, affinity with Piaro ay aabot sa maximum value. Failure, level -6, tinatanong ni Piaro kung seryoso daw ba siya. Tumatawa at tinatanong ni Grid kung bakit ganyan ang kanyang expression. Sinasabi ni Piaro na nagulat lang siya, alam niyang hiniling niya sa kanya na gawin niya ito, pero dahil nagsimula na siya talaga. Sa isip-isip ni Grid na tumaas ang difficult at nagbabago ang mga reward. Dahil ang emotional ni Piaro ay nag-stable na ngayon, ang reward ay maximum affinity with Piaro, ibig sabihin ay papayag siya kung hilingin niya na maging subordinate niya siya. Inaasahan niya na yan, sinasabi ni Piaro na ang lakas ng Empire ay overwhelming. Napakahirap ang proseso ng paglapit kay Asmaphel, at dahil ang two-sword style ay kinakailangan niya at saka sobrang kulang pa rin at huwag siyang aasa dito. Pero ganang paman, kung maaari, alagaan niya ng mabuti ang sarili niya, at yan ang hiling niya, maghahanda siya ng fiesta para sa kanyang pagbabalik. Sinasabi ni Grid na dahil 20 araw ang aabutin para marating ang Empire's capital, Titan, magsasanay siya sa daan, maniwala siya sa kanya at maghintay sa kanyang pagbabalik. Sa isip-isip ni Grid na sa wakas, dito na magsisimula ang paglalakbay niya sa Empire. Huwag niya siyang bibiguin, dahil inaabangan niya, village ba ito ng UL tribe? Hindi siya makapaniwalang nagtatago ito sa lugar na ganito. Kikisabihin niya sa kanya kung ilang ang kalaban ang kanyang nakikita sa Eagle's Eye skill niya. Kiki.
Sniper, isa sa 10 rookies second in command ng White Wolf Guild, sinasabi ni Kiki na around 1,050 na tao, mahigit kalahati nila ay mga babae at mga bata. Sinasabi ng lalaki na hindi na kailangan ng diskarte, wawasaki nila sila, head-on, Ver Aiden. Level 281, Necromancer, isa sa 10 rookies, Guildmaster ng White Wolf Guild, Baron ng Saharan Empire. Sinasabi ni Kiki na tribo lang sila na nakatago, pagkatapos na nakawin ang lupa nila ng Empire. Kailangan din ba silang patayin? Sobrang kalunos-lunos. Sinasabi ni Ver Aiden na iniutos ni Earl Zebra ang pagpuksa sa mga immigrants. Kung hindi nila mapagtatanggol ang kanilang sarili sa kanila na mahigit 24, hindi sila magtatagal. Tumanggap sila ng higit 12 ambag sa imperyo para sa bawat miyembro ng UL tribe na kanilang papatayin. Inabutan na sila ng 1 linggo para hanapin ang kanilang base. Isa lang silang material na bagay na kailangan para umakyat sa Viscount rank. Hindi sila tao, NPC lang sila, umatake na sila at sinasabi na ubusin sila, White Wolf. Sumisigaw ang mga guard ng tribo at sinasabi nila na ang mga Imperial soldiers. Umatake na sila, tumakas na ang lahat, sinasabi ng lalaki na nagpapasalamat sa kanilang contribution. Sinasabi ng isa na ito'y matamis, talagang matamis. Patayin silang lahat, sinasabi ng babae na tribe na nagmamakaawa siya na huwag ang kanyang anak. Tumatawa at sinasabi ng lalaki na bakit hindi na lang sila magkasama mamatay. Sinasabi ni Kiki na hindi na siya kailangan, may dumating at pinagpapatay na sila. Namatay na ang miyembro ng guild, Deep Red, namatay na ang miyembro ng guild, Bray. Ang miyembro ng guild, Palatu ay hindi makagalaw. Ang miyembro ng guild, Tus ay hindi makagalaw. Nagtataka at sa isip-isip ni Ver Aiden na ganito karaming pinsala mula sa isang atake lang. Ang mga miyembro ng guild na kasali sa raid na ito ay nasa level 200 lahat, wala sa mga NPC sa maliit na village na ito na kayang patayin sila. Isang user ito, tinawag ni Ver Aiden si Kiki, sinasabi ni Kiki na alam niya. Ver Aiden, nagpaputok na si Kiki kung saan ang user na pumapatay sa kanilang mga guild members, sinasabi nito na nataman niya siya. Sinasabi ng dumating na user na nagulat siya, may nagtatagong stinger, laban ng UL tribe para sa kaligtasan rank A quest. Iligtas ang UL tribe, na ninakaw ang kanilang lupa ng Saharan Empire, mula sa mahigpit na imperyo. Malinaw na mga kondisyon, tanggalin ang mga invaders. Clear rewards, affinity with the UL tribe ay aabot sa maximum value. On failure, ang UL tribe ay mamamatay. Sinasabi ng user na hindi siya makapaniwalang may quest siyang madadaanan. Maswerte talaga siya sa mga ganito, hindi ba nila naisip na sobra pumatay sa walang depensa na village na ganito? Sa tingin ba nila na okay lang magkaroon ng ganito dahil bahagi sila ng isang makapangyarihang bansa? Nakakaawa ang sitwasyon na ito at kulang ang kanyang lupain sa mga tao. Si Greed pala ang dumating at sinasabi nito na dapat niyang iligtas silang lahat at gawin niya silang kanyang mga tao. This time, magiging Apostle of Justice siya. Sa Riden may outsider na dumating at sinasabi nito na medyo napupuno na ang inventory niya sa weight limit mula ng 10 araw na siyang nag-hunting. Kailangan niyang ibenta ang mga item na ito lang ang lungsod na malapit dito, Riden, pero nagbabago na talaga, 8 buwan lang ang nakaraan, isang desert na puno ng mga halimaw. Kung tama siya naalala niya na may bagong Panginoon ang Riden na isang user na ang pangalan ay Greed, parang mas may kaya pa siya kay Zibble, Kraugle. Una sa overall unified rankings, sinasabi ni Kraugle na ganitong kaganda ang isang farm sa gitna ng isang diserto, maganda din ang kalagayan ng mga tanim, wala siyang idea na posible ang ganito. Sinasabi ni Piaro na hindi siya kailanman nagkaroon ng mapurol na sandali pagkatapos sumunod kay Duque, dahil parang walang kulang sa isang taong kahanga-hanga tulad niya.